Moving away from negative people is not a sign of weakness, but rather, it is a sign of strength. Hindi ibig sabihin, pag pinutol mo ang iyong ugnayan sa mga taong nakakasakit sa iyo, ay wala ka ng utang na loob. Lumayo ka sa mga taong sinasaktan ka dahil marunong ka na at matalino ka. Cutting off toxic people from your life is wisdom. Kung nga ang ating Panginoon, si Jesus, anak na ng Diyos, lumayo siya sa mga kababayan niya, sa mga kamag-anak niya, gusto siyang itulak sa bangin. Ikaw pa kaya, na tao lang na mahina at marupok, hindi ka ba lalayo sa mga taong wala nang galang sa iyo at walang pakialam sa iyong nararamdaman? Pero bago ka lumayo sa isang negatibo o toxic na tao, bago mo iwanan ang isang tao na nakakasakit na sa iyo, may 3 pong magandang itanong na kailangan nating sagutin. Before you cut off ties, before you leave people that you deem toxic and negative, please take the time to answer these 3 important questions. Number 1, unang-una, sino ba talagang toxic? Sila o ikaw? Baka ikaw ang toxic. Baka ikaw ang negatibo. Aminin mo. Mga kapatid, kung merong 1 o 2 tao na may ayaw sa iyo, normal lang yan. Pero pag napakarami ng mga tao na hindi mo kasundo, anong ibig sabihin? Siguro, kailangan ka na mag-isip, magmuni. Ano ba ang iyong pag-uugali? Baka meron ka ng mali na ginagawa. Di po ba? Yes, we cannot please everybody. And yet, I think there is a problem when everybody has a problem with you. May mga tao kasi na napakagaling maging biktima. Sino yung mga taong ito? Sila na nga yung nagkasala, sila pa yung umaasta na parang sila'y kinawawa o sinasaktan. Victim mentality ang tawag dito. Yung bang ikaw na nga ang kabit. Aba, ikaw pang malakas na loob na magwawala, gumagawa ng eksena. Kala mo ikaw ang legal wife. Ikaw na nga yung nag-cut sa traffic. Ikaw pang lalabas sa sasakyan, nagwawala, napakainit ng iyong ulo. Kala mo, ikaw ang tama. Ikaw na nga ang nagchichismis sa iba. Ikaw pa ang may lakas ng loob na magpabarangay sa mga tao. Ikaw na nga ang nangutang, bakit ikaw pa ang galit pag sinisingil? My dear friends, maganda pong itanong, ikaw ba ang may masamang pag-uugali? May victim mentality ka ba? You will become toxic without self-reflection. Ang maduming tubig, nakaimpok, hindi gumagalaw. Ganyan din po ang maduming pag-iisip. Pag nakakulong lang yan sa iyong damdamin,
Pag ayaw mong makinig sa feedback ng ibang tao, kaya diyan nagiging madumi ang iyong isip. Diyan nagiging mabigat ang iyong damdamin. Maganda pong itanong, araw-araw, pagkagising pa lang natin, o bago tayo matulog, ano bang mga pagkukulang ko? Kung nalaman mo na ikaw ang toxic na tao, harinawa magpakumbaba ka at sana magbago ka. Pangalawang magandang tanong, bago ka umalis, lumayo sa mga toxic at negatibong tao. Bakit kaya negatibo o toxic ang isang tao? Ask yourself that question. Try to be in the shoes of the other. Why is this person who hurts me has become very toxic and negative? Alam niyo po kung ano nakaka-toxic? Yung tinatawag mong toxic yung mga tao. Hindi lalambot ang puso ng isang tao habang pinagsasabihan mo siya ng masama. Amen? Kahit naman po araw-araw, pagalitan niyo ang inyong mga anak, sabihan mo, tigas ang ulo mo, pasaway ka. Lalo pong titigas ang kanyang ulo. Lalong lalaban yan at magre-rebelde sa'yo. Kung araw-araw na pinagsasabihan mo ang estudyante na napakatanga niya, hindi po tatalino ang bata. Hindi po ba? Paano kayo magkakasundo ng asawa mo? Kung sa araw-araw na lang na ginawa ng Diyos, minumura mo siya, pinapahiya mo siya. Bakit hindi umaayos ang ating bansa? Kasi tayo mga Pilipino, magkakabayan, iniinsulto natin ang bawat isa. Anong tawag ng mga iba sa mga bumoboto, mga bobotante? Kaya nga, mula sa kanilang galit, pipiliin nila yung mga maling kandidato. Ininsulto mo kasi sila eh. Hindi mo mapagbabago ang isang tao sa pamamagitan ng pagiging masama mo sa kanya. Amen? Unawain natin ang toxic na tao. May pinagdadaanan yan. May hirap siyang hinaharapan. May pinagmumulan yung kanyang pagiging toxic at negatibo. Understand, my dear friends, that toxic people are sick. And how do you treat a sick person? It is with medicine. And what is the medicine that toxic people need? It is love. Love is the best medicine to cure a person from their negativities. Amen? Pangatlo at kahuli-huli ang tanong, bago ka umalis, lumayo sa mga negatibo at toxic na tao, sinubukan mo na bang mahalin ang taong yan? Sinubukan mo na bang ibigin at pinaramdam ng malasakit ang negatibong tao? Have you tried loving the toxic and negative person in your life? Before you leave them, please try your best to love them, to be more compassionate to them. Maaaring yung iba, sasagutin ako, Opo, Father. Tagal ko na pong kinausap ang aking asawa. Lumuhod na nga po ko sa harapan niya.
para iwan na niya yung kanyang babae, para mag-usap kami, para magkabalikan na kami dito, para maayos ang aming pamilya. Pero ganun pa rin po, Father. Yung iba maaring sasagot nila, opo, Father, kinausap ko na po yung anak ko. Pero hanggang ngayon pa rin po, ayaw pa rin magbago, ang tigas-tigas ng ulo. Maaari yung iba isasagot, opo, Father, binigay ko na nga po. Opo, Father, binibigyan ko naman po ng spaghetti o pansit itong aking kapitbahay. Pero ganun pa rin po, napaka-plastic niya. Kung pagkatapos po na minahal mo ang taong yan, naging mabait ka sa kanya, toxic pa rin at negatibo ang taong yan, subukan mong magmahal na kamukha ni Jesus. Don't just love with a human love. But if your loving has failed, please try to love just like God. Amen? So pray. And how should you pray? Say, Lord, teach me to love as you have loved, so that this divine love may convert that negative and toxic person. My dear friends, believe that there is a power in loving. Only love can transform people. Because it is this love that has created the world. Because it is this divine love that has created us. Only divine love can create something beautiful. Pag nagmamahal ka, binibigyan mo ng buhay ang mga bagay-bagay. Pag nagmamahal ka, binubuhay mo ulit yung tao mula doon sa kanyang pangit na pag-iisip. Binibigyan mo ng panibagong buhay ang tao na nawawala at nagwawala sa buhay niya. Kung pag nakakita tayo ng askal sa daan kunin mo yung asong yon, pakainin mo, alagaan mo. Diba? Magbabago yung itsura ng asong yan. Mula sa puno ng galis at pulgas, tutubo muli yung kanyang balahibo, tataba. Kung nga yung halaman, nalalanta, diligan mo, bungkalin mo, lagyan mo ng pataba, tutubo ng maayos, mamumunga muli. Ganyan din ang mangyayari sa tao kung mamahalin mo lang ng mabuti. Amen? Ang tao pa kaya na masama ang isip at puso? Di mo ba mapagbabago? Hindi ba mapapagbabago ng Diyos kung nakakaranas siya ng pagmamahal? What does divine love mean? The divine love means you experience God's love's patience and forgiveness. What does to truly love mean? It means that you continue life being patient and being forgiving. And what does forgiveness means? Remember this. It is not about forgetting, but forgiveness means it is letting go. Letting go of your hurt, letting go of your anger, letting go of your resentment. Hindi ka makakapagmahal kung wala kang pasensya, kung wala kang pagpapatawad. Amen? Tignan nyo nga si Jesus pagkatapos niyang tinuruan yung mga tao, minahal niya ang mga ito.
Pero sinaktan pa rin siya. Doon pa lang siya umalis. Doon pa lang siya lumayo. So, do everything that you can. And after doing everything that you could, and people remain the same, doon ka palang umalis. Doon ka palang lumayo. Distance yourself from disrespect for your mental health, for your emotional peace. But please, do it not as a revenge. Do it not out of anger, but do it out of love for these people. Bago ka man umalis, tanong mo, una, ako bang toxic? Pangalawa, bakit toxic kaya ang taong yan? Unawain mo siya. Pangatlo, minahal ko na ba talaga ang negatibo at toxic na tao? Kamuka ng pag-ibig at pagmamahal ng Diyos. Kung pagkatapos mong ginawa ang lahat ng yan, kung pagkatapos mong sinagot ang mga tanong na yan, at patuloy pa rin ang tao sa kanyang masamang ugali, then pray for that person. May your prayer change the person. And if not, may your prayer change you to become a better person. My dear friends, we pray in this Mass that we may receive the grace of strength to be patient, to be forgiving and loving to toxic and negative people in our life. Amen.